Saan na naman kayo pupunta? Lagi na lang yan, bisikleta ang hawak mo. Kasama mo na nga yan sa trabaho, araw-araw, at kapag day off ka pa, kung saan-saan ka pa nagpupunta, hindi na tama yan ginagawa mo. Kahit ang panggastos na natin dito sa bahay, ay nakukuha mo pa, para dyan sa bisikleta mo. Tina, ito na nga lang ang libangan ko sa buhay, saka good for the health ang pagpadyak. Saka mas matipid ito kumpara sa mga sasakyan na gumagamit ng gasolina. Bakit kasi hindi ka sumama? Sa akin, para naman maranasan mo ang saya at ligayan hatid ng pagpadyak, ito ang madalas na usapan namin ng asawa ko at minsan nagtatalo pa kami dahil sa laki ng ginagastos niya sa bisikleta niya. Hindi naman ako humihingi sa'yo ng pera para sa pag-upgrade ko ng bike. Sabi pa ng asawa ko, hindi ka nga humihingi, kumukupit ka naman sa sahod mo. Baka hindi mo alam na nakikita ko ang mga online transaction mo. Mabuti pa nga yan bisikleta mo. Pagdilat ng mga mata mo, nahihimas mo na agad. Ako, parang wala ka ng oras sa akin. Kung hindi pa ako magyaya, hindi ka magkukusa. Baka naman, ibang padyak na yan ginagawa mo. Yan ang madalas na litanya ko kay Sherwin na asawa ko. Dahil sa pagka-addict nito sa bisikleta, na nakakasama na ng loob, buong araw na nga niyang kasama. Pag-uwi pa ng bahay, ang bisikleta pa ang asikasuhin, tapos darating pa ang mga barkada na niya. At mga kapitbahay namin nakasama niya sa grupo ng mga nagbibisikleta. At ang usapan ay bisikleta pa rin, na naumay na akong makinig. Pero nito lamang nakaraang 3 buwan ay biglang nagbago ang lahat nang sinubukan ko na sumama sa rides nila. Dahil totoo nga na may hatid na ligaya at saya ang pagbibisikleta at talaga naman palang nakakawiling sumama sa pagpadyak na kahit pagod na pagod ka sa malayong lakbayin na halos buong katawan mo ay maligo ng pawis. Ang kapalit naman ay saya at ligayang walang kapalit, lalo na kapag natatanaw mo ang mga bawat dinadaanan ninyo na hindi mo akalain nakakayanin mo. Pero hindi ko magagawa ang lahat ng iyon kung hindi dahil kay Papang, ang pinakamatanda na kasama namin sa pagbisikleta, na kahit 65 years old na, ay malakas pang pumadyak at bakas talaga sa katawan niya, na sanay ito sa pagbisikleta. Dati rin pambato noon ng barangay namin sa basketball si Papang at ang kapatid nito na si Tatay Islaw na ama ng mister ko na si Sherwin. Kaya naman, kapansin-pansin ang tangkad nito at lakas na kahit ako ay hindi ko akalain na mararanasan ko ang lakas ng padyak Papang. Kaya naman ang dati na kontra ko sa asawa ko sa pagbisikleta, ngayon ay bumili na rin ako ng sarili kong bike at kahit wala ang asawa ko at nasa trabaho ito, ay ako muna ang sasama sa grupo niya palasapin mga kakaibang karanasan sa pagpadyak sa iba't ibang lugar na minsan ay walang direksyon kung saan kami pupunta. Basta ang alam ko, paghinto namin ay langit ang mararanasan ko, kasama ng aking mga kagrupo at ni Papang na laging nakaalalay sa akin, lalo na kapag nagpapahinga na kami sa kanya-kanyang tent at tulog na rin ang mga kasama namin. Come sa kwentong masarap, kung ikaw ay bago lamang na napadpad sa ating channel at nais mo ng ganitong mga content, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like at share ang ating mga videos. Maaari rin kayong mag-comment sa ating comment section. If meron naman kayong mga story na tulad nito, maaari ninyong isend sa ating email account na nakalagay sa ating description. Ngunit kung sa iyong palagay ay hindi nararapat sa iyo ang temang ito, huwag na lamang pong manood at scroll down na lamang. Maraming salamat. Tinaalis na ako. Saan ka naman pupunta? Ang aga-aga pa. Di ba day off mo ngayon linggo? Magre-rides kami. Masarap magbike ngayon, lalo na hindi masyadong mainit ang panahon ngayon. Along rides naman yan, dapat ipahinga mo na lang yan katawan mo, magpapagod ka pa. Ano ka ba naman? Ito lang yung libangan ko. Kukontra ka pa. Libangan ba yan? Gastos lang yan. Mabuti sana kung kumikita ka dyan. Sabi ko pa sa asawa ko, sama ka na lang kasi, para maranasan mo ang saya. Hay nako, Sherwin, ikaw na lang, matutulog na lang ako, kasya magpagod pa. Pag-aaway pa namin noon ng asawa ko. Mereng Tina,
Aalis na kami, ang sabi ng kumpare ko, na kapitbahay din namin, nakasama ni Sherwin sa grupo niya. Ano pa bang magagawa ko? Nandyan na kayo, nakasimangot na sabi ko, habang nakatingin ako sa asawa ko. Magdala ka ng maraming tubig, bilin ko pa sa asawa ko, matapos nabigyan ko pa ito ng dagdag na pera. Para sa pagkain niya, naisip ko rin kasi na, kung nandito siya bahay, lalo na linggo ngayon, baka mamaya. Alukin lang na tumagay ng kapitbahay namin kaya nang makaalis nang ang asawa ko, ay bumalik na ako sa patulog. Tina, sama ka amin, aakyat kami ng Antipolo. Alok sa akin, ni Sarah ang office mate ko, nang mag-chat ito sa akin. Kailan ba, saka may service na ba tayo? Walang service. Magbisikleta lang tayo, di ba dati ka naman nagbabike noon, dati yun, pero ngayon hindi na, magmumotor na lang ako. Saka ang init ng panahon, ayoko nang pinagpapawisan. Sagot ko pa sa chat ko, alam mo, bakit hindi mo kasi subukan? Tingnan mo ang sarili mo, tumataba ka na, naiipon na ang kolesterol sa katawan mo, dahil tamad ka na maggalaw-galaw. Sabi sa chat sa akin ni Sarah, na maihalong panlalait, kaya nang mabasa ko ang chat ni Sarah ay napatingin tuloy ako sa salamin. Totoo nga, tumataba na ako, baka mamaya, ipagpalit na ako ng mister ko. Sabi ko pa sa isip ko, Sarah, kailan nga kayo aalis? Chat ko ulit sa office mate ko, dahil sa biglang pagbago ng isip ko. Kaya kinabukasan nagtaka ang mister ko, anong ginagawa mo? Tanong sa akin ni Sherwin, nang makita niya, na nililinis ko ang dating bike na ginagamit ko, susubukan ko ulit na magbisikleta, sabay tingin ko sa kanya, sa narinig ng asawa ko. Ay napangiti ito, sabay yakap sa akin, mabuti naman at makakasama ka na sa akin. Masayang pangsabi nito, hindi ako sasama sa inyo, puro kayo lalaki, baka maiwan lang ako, doon ako sasama kina Sarah, sabi ko pa sa asawa ko. Ang hirap pala, kapag matagal ka hindi nakapadyak, naninigas ang mga binti ko, ang sabi ko kay Sarah, nang marating namin ang Antipolo, natapos ang halos 3 oras na bisikleta, palibhasa, halos lahat kami ay baguhan kaya mabagal. At halos kinakapapa namin ang daan, nga. Tina, pero pasasaan pa, at masasanay rin tayo. Kaya naman ang unang sama ko kay Sarah, ay muling naulit, at naging nadadalas, kaya naman, minsan, kapag Sabado at Linggo, ay kaming mag-asawa ang magkasama sa labuyan. Tingnan mo, di ba sabi ko sa'yo noon, masaya ang ganito, exercise na tayo, nakakapamasyal pa, sabi pa ng asawa ko. Habang kumakain kami ng mami sa bangketa na dinaanan namin. Tina, sabihin mo kay Sherwin na aalis kaming maaga bukas, sabi ni Papang nang pumunta ito sa bahay namin. Sige po sabihin ko, mamaya, kaya lang hindi ko sigurado kung makakasama yun. Alam ko may pasok kasi si Sherwin, sasama yun. Matagal na namin usapan yun, nakaplano na talaga yun, dagdag pa ni Papang, kaya naman kinagabihan. Ay agad ko na sinabi kay Sherwin, ang sabi ni Papang na pupuntahan nilang bundok, sabay maliligo raw sila sa falls. Yun nga ang problema ko. Hindi tugma sa schedule ko, nakakahiya tuloy sa grupo, saka kay Papang, kami pa naman ang nag-organize, tapos ako pa ang wala, mag-absent ka na lang kaya, sa trabaho mo, tutal 1 araw lang naman. Hindi pwede, masisira ang record ko doon. Alam mo naman na may reward sa amin, ang walang late at absent. Sayang din naman yun, sabi pa ni Sherwin, ano kaya ikaw na lang ang sumama sa kanila, kung gusto mo yung bike ko ang gamitin mo. Ayaw ko nga, wala naman akong kilala sa kanila, saka baka maiwan lang nila ako. Sige na, sayang yung tiket na nabili ko, saka yung naibayad ko sa resort, saka nandyan naman si Papang, ibibilin kita sa kanya, pagkukumbinsi pa ng asawa ko. Papang sorry, hindi ako nakaabiso ng maaga sa inyo, pero kahit hindi ako kasama, meron naman akong kapalit, sabay turo ni Sherwin sa akin, tamang-tama, kanina pa, malungkot itong asawa ni Manny, dahil siya lang daw ang babae. Sabat naman ng kasama nila, sabay na ipinakilala ako ni Sherwin sa mga kasama niya. Mainit naman ang pagtanggap nila sa akin, at halos lahat sila ay lumapit para makipagkamay sa akin at bumati. Paring Sherwin, bakit ngayon mo lang kasi ipinakilala? Sa amin ang misis mo, sana naisama natin sila. Noon sa long ride,
Malamang sadyang itinatago ni Sherwin ang misis niya dahil baka may makitang iba, mapalitan siya. Sabay na tawanan nila. Totoo naman kasi, yun, lalo na noong hindi pa nahihilig sa pagbike si Sherwin. Hindi niya talaga ako isinasama, lalo na sa mga party. Madalas kasi, napapatingin ang mga lalaki sa akin at nakikita talaga ito ni Sherwin. Kaya naman nagsiselos ito, minsan pa nga, napagkakamalan akong walang asawa. Hindi naman sa pagmamalaki, maganda naman talaga ako, at talagang litaw ang natural ko na pagkamaputi. Marami nga ang nagsasabi na hindi raw kami bagay ni Sherwin. Lalo na, maitim ito at lalo pang umitim dahil sa pagbibisikleta. Kahit nga sa office namin, ay may mga kasama ako na panay parinig sa akin. Pero kahit na hindi gwapo ang asawa ko, mabait ito at responsable. Na iyon naman talaga ang hinahanap ko sa lalaki at higit sa lahat, kayang ibigay ang pangangailangan ko. Paano yan? Aalis na kami. Pagpapaalam pa ni Papang kay Sherwin, "Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala sa asawa mo." Sabi ni Papang sa mister ko, bago kami umalis sa meet-up point namin, kaya lang nangangalahati pa lang kami sa pupuntahan namin, ay nakaramdam na ako ng sakit sa binti at parang pupulikatin ako. "Sandali, sandali," sigaw ko, sabay hinto ko rin, at baba ng bike, dahil sa paninigas ng kalamaman ko sa binti, pero sa Papang alerto. At dahil nasa likod ko ito, ay agad na hinawakan ang paa ko. Binanat at idiniretso, kaya ang sakit na nararamdaman ko ay parang biglang nawala. "Pulikat yan," sabi ng isang kasama namin habang nakatingin sa akin. Mabuti na lang at kasama natin ang veterano sa kalsada, sabay himas kay Papang ng mga kasama namin, kaya naman tumuloy ulit kami sa padyak at laging nakasabay sa akin si Papang. At nakikita ko sa kanya na parang hindi man lang ito napapagod sa kabila ng edad nito at talagang nakaalala siya sa akin, lalo na kapag paakyat, hinahawakan niya ako, minsan nakatulak sa likod ko para maipahinga ko ang mga binti ko sa pagpedal, kaya naman laking ginhawa sa akin ni Papang sa unang long rides ko. "Tina, halika ka na, ligo na tayo," yaya sa akin ng mga kasama ko. Matapos na marating namin ang resort na talaga naman ang ganda at mararamdaman mo talaga ang preskong kalikasan. "Mamaya na ako, medyo pagod pa," sagot ko sa kanila. "Ito, kain ka muna." Sabay na abot sa akin ni Papang ng pagkain dahil na rin sa dami namin ay nagkanya-kanyang tayo ng tent ang mga kasama ko para sa tulugan mamayang gabi at ako ay nagtayo na rin, pero habang nagtatayo ako, napansin ko na papapatingin sa akin ang mga kasamang kong lalaki na tila ba ay pinag-uusapan ako. Hindi ko lang marinig ito. Matapos ko kasi maligo sa falls ay nagsuot ako ng maiksing short at spaghetti strap damit. Siguro nagagandahan sila sa akin. Mahirap din pala itayo ito. Kung ako lang pala mag-isa, hindi ako magagawa ito. Sabi ko kay Papang habang tinutulungan ako na itayo ang tent. Pero pansin ko sa kanya na napapasulyap ito sa akin. Kaya lang kapag napapalingon ako sa kanya, ay umiwas ito. "Tina, bakit nga ba wala pa kayong anak ni Sherwin? Ilang taon na rin kayong kasal?" Tanong ni Papang sa akin. Hindi ko rin po alam, saka okay lang din sa akin yun. Lalo na ngayon na sumasama ako sa mga ganito, mas mainam na wala akong anak na aalalahanin, paliwanag ko kay Papang. "Naku, kung ako kay Sherwin, aanakan ko na agad si Tina. Mamaya yan, masulot pa sa kanya." Sabay na sabi ng makulit ko na kumpare. Sabay na tawanan pa nila, kaya nakitawa na rin ako. Lalo na, medyo tumatama na ang alak na nainom ko. "Kayo talaga, lagi si Sherwin ang pinupunan ninyo. Sana yung mga asawa na lang ninyo, buntisin nyo." Sabi naman ni Papang. "Alam mo Papang, bakit kaya di mo subukan kay Aling Rosa? Kung kaya mo pa, malay mo." Sabay tawanan ulit nila. Alam kasi nila na matanda na ang asawa ni Papang na si Aling Rosa, kaya si Papang naman ang napagdiskitahan na pag-usapan sa inuman, pero si Papang talaga ay hindi lumayo sa aking tabi. Hindi ko alam kung binabantayan pa ako o may inisip ito sa akin. 12:00 na, "Hindi ka pa matutulog?" tanong ni Papang sa akin. Matapos na magsialisan na ang mga kasama namin,
at 3 na lang kami natitira, at ang isa ay nakayuko na rin sa kalasingan. At dahil kami na lang ni Papang ang gising, ay inubos na lang namin ang alak, at dahil hindi naman ako sanay uminom, ay parang ang bilis ko rin tamaan, kaya maging ang buhay ko na personal ay hindi ko na namalayan. Na naikwento ko na kay Papang, wag mo na. Isipan yan, Tina, ang bawat problema ay may solusyon. Sabay na tapik sa may likod ko ni Papang. Nabanggit ko kasi sa kanya, ang asawa ko, na parang walang gana ito sa akin, lalo na kapag galing ito ng rides at pagod. Kaya matapos kumain ito, ay tulog na ang gagawin, hindi man lang ako kukumustahin kung ano na nangyari sa akin, kung kumusta ang trabaho ko, puro trabaho lang kasi ito, at kapag day off pa, ang pagbisikleta pa ang inaatupag, kaya nga. Naisipan ko na samahan na lang siya sa hilig niya, sabi ko pa kay Papang, na hindi ko napansin, na napapayakap na pala ako sa kanya, halika, na, hatid na kita doon sa tent mo, baka magkaiyakan pa tayo dito, alok sa akin, ni Papang. Ikaw, saan ka matutulog? Tanong ko naman kay Papang, dito lang ako sa may cottage, para nakamatingnan-tingnan ko rin ang mga bisikleta natin, kaya naman, suray-suray ako na, pumasok sa tent ko, at hindi ko na inisip kung anong oras na iyon. Saka sa pagod rin siguro sa ako pagpedal ng mahabang oras, kaya nalasing ako. Nakita ko na lang na isinasara na ni Papang ang zipper ng tent ko, kaya naman ako ay dahan-dahan ng pumikit, pero hindi pa siguro ako nakakatagal ng tulog nang may maramdaman ako na may katabi ako sa loob ng tent. Pilit ko na kinakapa ang cellphone ko para sana makita ko kung sino ito. Pero mahina ang pakiramdam ko, at halos hindi ko na maidilat ang mata ko. Tina, mahinang, sabi ng lalaki, pero dahil kilala ko ang boses nito, ay doon ko nalaman na si Papang ito, at huli na ang pagtanggi ko, sumabay na sa hangin na tumama sa tent ko, kaya ako, naman ay hindi ko na maipaliwanag ang nararamdaman ko. Kung tatanggi ba ako, o hindi, pero sa isip ko lang pala ang pagtanggi. Walang kaalam-alam ang mga katabi namin sa tent kung ano ang nangyayari sa loob ng tent ko, dahil pilit ko na isinasara ang bibig ko, para walang boses na. Lumabas dito, ang kanina nakita ko, na lakas ng padyak ni Papang, sa bahay namin, ay muli ko itong nakita, at naramdaman, ang bawat pagsipa nito, nagdudulot sa akin, ng kakaibang enerhiya. Para ako din ay pilit na gumalaw at magpadyak, para marating namin na sabay, ang tuktok, na pilit namang inaabot ni Papang, ang pagtulong sa akin ni Papang sa bawat pagpedal, ang nagbigay ng ginhawa sa pagod kong mga binti sa mahabang biyahe namin ng bisikleta. Nagising na lang ako nang makita ko na maliwag na sa paligid at doon ko na naalala kung ano ang nagyari kagabi. Nagsisi ako, bakit ko nagawa iyon? Dahil ba sa ininom ko na alak, nakaupo ako sa loob ng tent. Habang nagmumuni-muni, at nag-iisip din ako, paano kung may nakakita pala sa amin kagabi, o kaya napikturan ako at saka video, paano kung makarating ito sa asawa ko, na pumasok ang kanyang tiyuhin sa aking tent, at doon inabot ng umaga. Tina, tanghali na, kain tayo, boses ni Papang na naririnig ko sa labas ng tent, kaya agad ko na binuksan ito, at sininyasan ko na lumapit sa akin, kaya paglapit ni Papang ay, bakit mo sinamantala ang kalasingan ko kagabi? Sabay na kurot ko sa dibdib nito. Anong sinasabi mo sinamantala? Inatid lang kita dito kagabi, tapos nakatulog ka na. Sabay na sabi ni Papang na mariin ang pagtanggi. Ibig mo sabihin, hindi ka pumasok ito sa loob? Tanong ko ulit kay Papang, bakit ako papasok dyan? Tingnan mo naman, kung kasya tayo dyan. Kaya naman binitawan ko na si Papang at napaisip ako. Alam ko na siya yung lalaki kagabi. Alam ko na may pumasok sa sakin kagabi. Panaginip pa ito. Sabi ko sa sarili ko, kumusta naman ang rides nyo? Masaya ba? Tanong ni Sherwin nang makauwi na ako. Okay naman, masaya rin. Parang pilit ko na sagot. Nag-iisip pa rin ako kasi sa nangyari noon gabi. Di ba masaya? Hayaan mo. Sa sunod na buwan, mag-rides tayo. Nag-aalok kasi ulit si Papang. Pero tayong 3 lang daw. Para daw, makatipid tayo. Sabi pa ng asawa ko. Kaya napaisip lalo ako kung kasama ulit si Papang. At 3 lang kami, ano kaya ang gagawin ko?
Kung malasing ulit ako, baka magsabay pa sila pagpadyak sa akin.